Kamusta po kayo? Medyo toxic ang ating message. Ito po yung huling mensahe ng Panginoon. Public sermon ng Panginoon. Bago siya ipako sa krus. Kaya kanya pong i-concentrate sa tama at maling katuruan ang kanyang huling mensahe, sapagkat alam niya na ang simbahan at ang mga Kristiyano ay aatakihin ng kalaban, ng puwersa ng demonyo. At ang pamamaraan parang isang Kristiyano ay panghinaan o magapi ay maraming pamamaraan, yung banat sa atin ng kalaban. Kasi ang kalaban ng Diyos, kalaban din ng kanyang mga alagad. Ngunit ang pangunahing sandata ni Satanas na ginagamit sa mga Kristiyano ay ang katuroang mali. Yan ang number one, ideologies. Kaya dito sa huling pananalita ng Panginoon, huling mensahe niya, talagang binuhos niya ang puwersa ng kanyang pananalita sa mga tinatawag na tagapagturo ng mali. Kahit ngayon, sa mga panahon ngayon, ang pangunahing nananakit sa simbahan ay ang mga false teachers na nakadamit na parang mga tunay na pastor at tunay na mga pari at mga mensahero. Ngunit ang sinasabi naman, although ang tunog parang totoo, yun ang delikado parang totoo So pag pinakikinggan mo, ang ganda naman ng pananalita, maayos naman, mukhang mabait naman, maamo. Pero hindi yun ang batayan. Ang batayan talaga, yung bang sinasabi niya ay katugma sa Biblia. Sabi nga, the devil will come like an angel of light, para siyang anghel ng liwanag. So ang sinasabi niya, hindi mo masasabing, mahirap masabing mali. At yung mga nagsasabing mali, parang sinasabi, mapanghusga. Pero dito, makikita natin ang Panginoon, siya mismo, ang tumatawag sa mga tagapagturo ng mali, na sabi niya, mga ulupong. May nagtanong, ano ba ang pinakamasamang kasalanan o anong pinakamasamang krimen na pwedeng gawin ng isang tao? Rape? Murder? Mass murder? Panloloko sa kapwa? Lahat yan ay masama, ngunit ang pinakamasama at pinakamasakit, ang pinakadamaging na pwedeng gawin ng isang tao sa kapwa niya tao, ay ang turuan siya ng mali, lalong-lalo na kung ang kanyang tinuturo ay patungkol sa buhay na pangwalang hanggan. Kung dito ka pinatay, dito ka lang pinatay. Walang epek yan sa kabilang buhay. Pero pag dito ka naloko, pag ang pinakinggan mo sa simbahang pinupuntahan mo ay mali, yung kaluluwa mo ang kasamang naloloko. At sumasamba ka sa mali. Kaya ganun na lamang ang sita ng Panginoong Hesus sa maling mga tagapagturo. At ako'y naniniwala na itong ating pinag-aaralan, ang mga kaaralan na ayaw itinuturo ng dyablo sa pulpito. Sapagkat ito po ay ang magbibigay ng proteksyon para sa mga nanampalataya at sa simbahan. Dadapot ang tinutukoy dito ay mga maling guro. Nung akin po itong pinag-aaralan, siyempre, ako natuto rin. Ako po pinag-ingat din para hindi ako maging maling tagapagturo. Ngunit ito po ay para sa mga Kristiyano rin. Kasi maling mga tagapagturo, ang kasalanan nila, hawak nila yung tama, minali nila. Ganon din ang Kristiyano. Naririnig ang katotohanan, ngunit dahil sa pagmamahal sa kasalanan o sa anumang kadahilan, yung buhay, mali. Tama ang naririnig, mali ang pamumuhay. Meron po bang ganon? Maraming ganon. Dahil sa pagmamahal ng kasalanan, yung katotohanan ng narinig ay initsapwera sa kanilang buhay. At kung binabatikos ng Panginoon ang mga tagapagturo ng mali, palagay ko, sapul din dito at angkop din ang kanyang batikos sa mga taong nakarinig ng tama at namuhay ng mali. So para sa atin pong lahat ito. So basahin po natin ang Mateo 23. 23 hanggang 36. This is the Lord's last message. And His last message is not about
good feeling but about warning. Isang babala patungkol sa mga maling guro, kung sino sila at anong kanilang tinuturo, at patungkol din sa mga nanampalataya na nakikinig sa mga maling katuruan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naani ninyong yerbabuena, ruda, linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan. Ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaang gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ng ani. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, linisin muna ang nasa loob ng tasa at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari. Pinagpapatayo ninyo ng libingan ang mga propeta at pinagaganda ang puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. Sinasabi pa ninyo kung kami sanay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inamin na ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimula ng inyong mga ninuno. Mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. Kaya nga magsusugo ko sa inyo ng mga propeta, mga matatalinong tao at mga tagapagturo. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila at ang iba'y ipapako sa krus. Ang iba'y hahagupitin nyo sa inyong mga sinagoga at uusigin sa bayan-bayan. Kaya nga, paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na anak ni Baracayas, pinatay ninyo si Zacarias sa pagitan ng templo at ang dambanang sunugan ng mga handog. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po kaming tulong upang maunawaan namin ito pong huling mensahe na pampubliko ng Panginoong Hesus. Alam po namin importante ito sa mga ninuno namin at lalong-lalo na ngayon dito sa aming pong simbahan. Buksan mo aming puso, proteksyonan mo aming isip sa kalaban, proteksyonan mo aming pamilya, at sana mamuhay po kami ng kaaya-aya sa inyong paningin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang title po ng ating mensahe ay Ang Hatol sa mga tagapagturo ng mali. Sabi po ni John MacArthur, the devil is much more involved in the development of deceptive, ungodly, anti-biblical ideologies. Madalas kong sabihin sa inyo, na ang kalaban, ang demonyo, yung mama na ayaw ka maging makadiyos at matanggap mo ang kanyang biyaya at gabay, hindi siya abala kung sa ano mga bagay. Abala siyang magkasala ka, pero pinakaabala siya na maturuan ka ng mali. Kaya itong tinatawag na holy desk, ang banal na lamesa, ito po yung target niya, na ang lumabas dito mali. O parang tama, ngunit mali. Nahirap ma-detect yan eh. Kaya nga po dapat hawak lagi ang Bible. Pag nagsisermon ang pastor, dapat hawak ang Bible. Ibang sinasabi ng pastor ay angkop sa Biblia. O parang Bible lang. Meron pong sermon na ganoon eh. Parang tunog Bible, pero hindi talaga Bible. Wala pong kapangyarihan yun. Maaring hindi mali, pero walang kapangyarihan. Kung ang nanggagaling sa lamesang ito ay hindi galing sa Panginoon. Diyan po dinaan ng mga pariseyo ang tinatawag na pagsira sa pananampalataya ng Israel, ang mga taong napili ng Diyos. Hawak nila ang katotohanan mula kay Moises, sa kanila ibinigay ang 10 Commandments. Anong ginawa nila? Minali-mali ang 10 Commandments. Ginawang ilan? 618 ang 10 Commandments. Kasi sa pagpapadami ng mga kautusan, na simple-simple dapat
Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa. Di ba? Ginawa nga nilang dalawa eh. Tatandaan yung mensahe na yun. Ginawa nilang komplikado para sila ay magkapera sa kanilang pamumuno. So mali, wrong interpretation. Ang point number 1 natin, wrong teaching. Ang katotohanan, ang pinaka-importanting bagay sa buong mundo. Sapagkat yan po ang makakapagbabago at makakasagip sa isang tao. Katotohanan na tayo makasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at si Jesus ay namatay, na kung sinong tumanggap sa Kanya ay maliligtas. Kaya ang Panginoong Jesus ay sa Kanyang mga huling sandali sa mundong ito, para siyang yung, ang nai-imagine ko, parang yung nanay na iiwanan ng kanyang anak na sa huling sandali niya, binalagyan niya ng proteksyon. Yung kanyang anak, sinisigurado niya na walang makakasakit sa kanyang mga anak. At ito yung nakikita ko sa Panginoong Jesus, parang binubugaw niya ang mga leon at mga lobo na alam niyang papaligid sa simbahan at sa mga tao ng simbahan. At ang mga lobo at ang mga leon at ang mga aatake sa mga anak ng Diyos ay ang mga maling tagapagturo. Kaya sabi niya sa verse 23, kahabag-habag kayo mga tagapagturo. Yung kahabag-habag, parang hindi maganda yung translation sa Tagalog. Sa English, wow! Para po itong guttural sound, para siyang isang iyak. Kawawa kayo, wow, curse. Parang kina-curse niya. Kawawa kayo, sabi sa English, woe to you scribes and Pharisees, mga tagapagturo, mga mapagkunwari. Ito pong tinutukoy dito na ibinibigay yung ikasampung bahagi kasi noong unang panahon, meron tinatawag na tithe, parang tax. Kasi theocracy sila. Tayo, democracy. Sila, theocracy. Ang pinuno natin, si Noynoy, si Pinoy, ang pinuno nila sa gobyerno ay isang pastor. Theocracy versus democracy. Kaya ang taxation nila, ang tax po natin ngayon, mga 23%. Noon, mga 23% din. At part ng tinatawag na buwis, yung iyong, kasi nung unang panahon, ang trabaho na nakararami ay nagsasaka. Kaya merong mga sinasaka sila na merong tinatawag na tax requirement o mga buwis. At yon hindi lahat ng iyong itinatanim. Yung mga maliliit, hindi. Yung mga butong pakwan siguro, yung mga munggo, hindi. Ang sinasabog dito yung sinasaka tulad ng bigas, mais, yung mga farm crops. Ang ginawa po ng mga pari o mga namumunong ng nation, in-exaggerate nila. Sabi nila, hindi lang bigas, nakaani ka ng 100 kaban ng bigas, yung ikapunon, yung 10, ibibigay mo sa gobyerno. Dito po, sabi nila, hindi, mas banal kami dyan. Ito po yung pinalalabas nila dito sa mga talatang ito. Kahit yung kinakain kong butong pakwan, magta-tights ako, parang in-exaggerate nila. So pag kumakain sila ng butong pakwan sa sine, one for God, one for me. One for God, ganun po yung ginagawa nila. So sabi ng Panginoon, talagang kayo mapalabas. Sinasabi ng Panginoon, magbayad kayo ng buwis sa pamunuang makadiyos, ngunit ang ginagawa nyo, ini-exaggerate nyo, unang-una, para kayo ay magmukhang mas banal. Pangalawa, para marami kayong ma-charge o masingil na buwis sa mga tao. Ngunit yan po ay hindi required sa Deuteronomy 14. Hindi nakalista na magkaroon ng pagbubuwis dun sa tinatawag na, mga linga. Yung yerba buena, yan po yung parang parang lang siya maliit na pananim na nagpapalasa. Yung ruda, ito yung dill, yung dill pickle, maliit na bunga yan. Tsaka yung linga, parang nagpapalasa sa mga pagkain. So sinasabi nila, parang naglagay na naman kayo ng karagdagang mga batas sa pagbubuwis na hindi naman kailangan. Pero nakalimutan nyo na ipatupad yung mga mas importanteng mga batas. Kaya sinabi ng Panginoon dyan, nakakatawa. Sabi, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng naanin ng yerba buena, ruda, linga, mga malilit na bagay. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang mga bagay na mas importante, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Ang dahilan po nito kasi maling interpretasyon, ang binibigay nila sa mga tao ay maling interpretasyon. Hindi importante sa Panginoon
na kahit bawat mga butil bibilangin mo para ibigay mo sa Kanya. Hindi importante sa Kanya yun. Ang importante sa Panginoon ay yung tinatawag na katarungan, pagkahabag at katapatan. Sabi nga niya sa Micah 6:8, yung pong sinabi na iyon ng Panginoon ay galing sa lumang tipan sa Mikas 6:8. Sabi dito, tinuturo na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ano pong pinupunto ng Panginoong Hesus dito? Ang maling mga tapagturo, inaakay sa kanyang pagsesermon sa mga maling bagay ang mga nakikinig. Bibigyan ko ng example. Yung madalas kong gustong puntiryahin, yung mga prosperity teachers. Alam yung prosperity teacher? Baligtad yung mga payong! Tatanggap tayo ng biyaya kay Yahweh. Amen. Praise the Lord. Yun, puro ganun ang sinesermon. Paano tatanggap ng... Totoo ba na nagbibigay ng biyaya sa Lord? Yes, totoo yan. Pero hindi yan ang pangunahing kagustuhan na hingin ng Panginoon, hingin natin sa Panginoon. Ang gusto niya, justice, love, mercy, at obedience. Pero dahil ang puntirya ng false teachers, makuha ang pera ng mga nakikinig, ang kanyang isinesermon ay yung mga gustong marinig na wala namang importansya, maaari na sa Bible, pero hindi ang pangunahing importansya, yung mga blessing, yung mga mahihingi sa Panginoon, hindi yung maibibigay sa Panginoon. Kaya dahil dyan, binabatikos ni Jesus ang mga Pharisee na ang layunin sa kanilang pamumuno ay magkapera. Di ba, pinalis nga ni Jesus yung templo, tatandaan niyo yun? Unang pasok niya sa templo, pinalis niya kasi nagbebenta ng mga hayop na overcharging at saka money changers. At dinadaan nila ang kanilang pagkakaroon ng pera sa pamamagitan ng taxation at pagsesermon ng saliwa. Kinukuha nila sa Bible, pero pag ininterpret nila, saliwa. Kaya nga po, kami mga pastor nyo, pinipilit na i-explain sa inyo ang Bible verse by verse. Kasi pag ini-explain niya sa iyo verse by verse, mahihirapan na pong gawing saliwa kasi alam mo na yung konteksto eh. Kaya nasusundan nyo na. Kaya muli, pinapaalala ko kung gaano ka-importante ang tamang interpretasyon ng Biblia. Kasi dyan tayo unti-unting lalansihin ng kalaban, hindi mo napapansin, nilalayo ka na pala. At yan ang nangyari sa mga taga-Israel noon sa pamumuno ng mga Pariseo at mga Eskriba. Maling interpretasyon, nangangahulugan ng maling katuruan. Maling katuruan, nangangahulugan ng maling kawan. Kaya marami pong kawan. Ano mo yung kawan? Yung grupo ng mga matatawag na simbahan na pinamumunuan ng maling katuruan, maling interpretasyon. Kaya yung buong mga sumusunod doon, nabubulid sa kapahamakan. Kaya ikaw, responsibilidad mo na siguraduhin ang yung dinidinig ay tama. Hindi lang yung gusto mong marinig. Pag binubuksan ko yung telebisyon, lagi ko sinasabi sa inyo, talaga namang ikaw maaakit sa sinasabi ng mga maling teacher. Kasi sinasabi, hawakan mo lang yung TV set, gagaling ka ngayon din. Nalaman ko, yung palang napapanood ko, replay, 1 year ago pa yun. Paano nangyari yun? Replay lang pala. So, mali-mali yung mga katuruan. Tapos, sabi pa, mga bulag, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Ano ibig sabihin nun? Ito po, yung kulisap is the smallest unclean animal. Yung unclean, pag iyong nainom o nahawakan, magigikan ceremonially unclean. Hindi ka pwede sumamba, hindi ka pwede sumimba. So, iniiwasan nila yung kumain ng unclean animal. So, ang sabi niya, napaka-ipokrito nyo. Kasi, iniiwasan nyo, sinasala ninyo ang kulisap kasi yung kulisap sa atin malaki. Ito yung parang fruit fly. Pag napunta, the smallest unclean animal sa mga Israelita. Pag yan dumapo sa iniinom nila, magiging unclean sila. Kaya pag umiinom mga Pariseo ng tubig, ganito sila uminom. Sinasala nila, ito po yung tinutukoy ni Jesus, para hindi nila mainom yung smallest unclean animal. So sabi nila, pag uminom kayo, cute kayo. Sinasala nyo para hindi kayo madumihan ng kulisap, the smallest unclean animal. Pero, sa inyong kasalanan, nilulunok nyo kamelyo
Nakita niyo yung metaphor ni Jesus? Ang ingat-ingat nyo sa inyong mga ritual, pero sa inyong buhay, kamelyo ang laki ng inyong kasalanan na nagpapaduming lalo sa inyong buhay. So ang tinutukoy po ng Panginoon dito, yung mga relihiyon na nagtuturo ng ritual, na napakadaming ritual. Pag nagkasala ka ng ganire, ganto ang ipanalangin mo. Laman nito, 10 nito at 20 nito. At lumuhod ka ng paluhod doon sa Quezon, sa Quiapo, na may bubog, barbed wire at saka ng munggo. Tapos, pero ang buhay ay hindi nagbabago. Yun po ang tinutukoy ng Panginoon. Maling interpretasyon ang ipinapagawa ng mga maling guro. Kaya ang mga tao, mali ang paniniwala sa sinasabi ng kanilang guro. Ngayon, siguro po, kahit ito ay tinatawag nating malalim at historically, contextually, very long time ago, sa ating mga nanggaling dun sa ating dating relihiyon, alam natin yung mga ritual, pero alam natin ang mga buhay, for example, ng mga pastor at pari doon. Ganda ng mga ritual, ganda ng mga damit. Ngunit, laganap ang balita na sila ay nagmumolestya ng mga batang lalaki, pedophile. Hindi po ba? So, yun yung sinasabi dito. Wrong teaching, kaya ganun na lang ang tuligsa ng Panginoon sa kanila. Pangalawa, maling interpretasyon na uuwi sa maling katuroan. Pangalawa, maling katuroan, bakit sila nagtuturo ng mali? Dahil sa maling motibo. Verse 25. Kahabag-habag kayo, woe to you, scribes and Pharisees, mga tagapagturo ng kautusan, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na pariseyo, linisin muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Delikado po itong aking isinisermon sa inyo sapagkat ito ay batikos sa mga pastor. Ngunit, mamaya makikita mo, batikos din sa mga nakikinig at kayo pong mga namimili. Ngayon, dati bibihira ang mga simbahan eh. Ngayon, pwede kang, parang mall, marami ng simbahan, pwede ka lang mamili. No? Pag namili ka, wag lang dahil maganda ang music, wag lang dahil maganda ang kapaligiran, dahil maganda ang aircon, at artistahin ang mga pastor. Amen. Inigising ko lang kayo. Alam ko po, hindi ako pogi. Alam ko yun. Ginigising ko kayo. Baka sabihin nyo, itong pastor na to nananaginip. Kaya nga katawa-tawa. Kung nagbiro akong ganon at pogi ako, yabang yun. Pero pag nagbiro ako, nandito totoo, biro yun. Amen po ba? Amen. Okay. Nililiwanag ko lang. Makakala nyo, naniniwala talaga akong kamukha ko si John eh. Si John Puruntong po ang aking si John Puruntong. Okay. So, sabi niya, ang loob nyo ay punong-puno ng kasakiman at pagkasarili. Ang sabi po nila, pag nakakita ka ng isang maling guro, kalimitan, hindi naman lagi, pero kalimitan, 2 bagay lamang ang dahilan ng kanyang pagiging maling guro. Sex or money. Ang kanyang pagkahumaling sa pera o ang kanyang pagkahumaling sa malaswang pangkatawan. Ano? Yung mga pariseyo at mga eskriba na ating pinag-aralan, bakit galit na galit sa kanila si Jesus? Binigay sa kanilang katotohanan, binigay sa kanila ng libre, sinacharge nila mga tao. Ano? Pinagkakaperahan nila. So, ang sabi ng Panginoon, ang labas, malinis, ang loob, madumi. Ikinumpara sa pinggan, dun sa mga kubyertos na madumi. Isang beses po, naisip ko dito, nagpunta ako sa isang napakagarang hotel. Hindi ko nasasabihin sa inyo yung hotel sa Manila. Okay. Okay. Ano? Naku po, napakaganda po. Ano? Dinala kami dun eh. Sabi ko, mahal siguro dito. Yung mga buffet, mga 2,000, 2,500 yung buffet. Isang subo, 200 piso. Lulunukin mo, huwag mo iluluwa at mahal yan. Ano? Sabi ko, salad na lang. Mahal eh. Salad. Binigyan po akong salad. Totoong istorya po to. Pagdating po ng salad, ang ganda. Ang lalagyan, ginto. Yung kutsara talagang pure silver. Ang ganda. Uso ngayon, pag kumakain ka, maganda, pipicturean mo. Di ba? Pagtingin ko po, sariwang-sariwa. Pero may gumagalaw. Doon sa loob ng bowl. Pagtingin ko, yung dahon,
Yung tangkay gumagalaw, hindi pala tangkay, uod. Sabi ko, boss, sobrang sariwa, gumagalaw. Nako, sir! Sabi ko, palagay ko, dalawa lang ibig sabihin nito eh. Magrereklamo ako, ano yung pangalawa? Libreng bupet. Ano ba? Sabi niya, libreng bupet. Kaya na libreng bupet po ako. Ibig sabihin, napakaganda po nung lugar, napakaganda nung sisidlan, ang loob, madumi, may uod. Ito po sinasabi ng Panginoon. Kayong mga pastor, kayong mga pare, kayong mga pariseyo, kagaganda. Nakita ko po yung damit ng mga pariseyo noon eh. Talagang parang yung mga pope ngayon. Ano? Meron silang ganun, puti, ang daming kono-ano. Di ba yung pinag-aralan natin, yung shin, dalit, yod, tatandaan yon, yung meron silang kono-ano, salita ng Diyos. Pero ang loob nyo, bulok. Ang maling reliyon po, madalas, ang daming ritual, napakagarbo ng suot, pero ang loob, mali ang tinuturo. Yan po ang tinutukoy ng Panginoon. At totoo yan noon, at totoo yan ngayon. Tingnan niyo yung mga false teacher ngayon, mga nakaputi, kung ano suot. Pero yung totoo, simpleng-simple lang sila. Nakabarong. Ay. Sorry. Kita nyo, wala tayong krus dito. Pero pumunta kayo sa mga maling, yung pinanggalingan natin, naku, kung ano, may santo, may kung ano. So, ang sabi ng Panginoon, hindi dapat ganun. Linisin nyo. Ang lalagyan, ang sinasabi niya rito ay ginto, ngunit ang loob, ang laman ay panis. Mga guro na ang gaganda sa labas, ang gaganda ng sinasabi, ngunit ang motibo ay mali. Pinakita ko na sa inyo ang picture ni Ted Haggard. 100,000 ang kanyang mga tagasunod. Leader siya ng mga denominasyon sa Amerika, daan-daan simbahan, ngunit bigla may nagsuplong sa kanya na siya pala ay gumagamit ng baklang callboy. Putok-puto sa Amerika 2 years ago. Tapos yung isa pa, pinakita ko na sa inyo, ito sino yan? Si Jim Bakker, 80s, biggest TV evangelist, the Praise the Lord Club, PTL, at siya ay nahuli ng Department of Justice na kumukuha ng milyones. Yung kanya mga aso naka-aircon. At yung huli, si Jimmy Swaggart, isa sa pinakamalaking, parang napaka-dignified niya. Talagang pag nagsalita, makikinig ka. Ang galing niya magsalita. Para talaga siyang napakagaling na dignified na tao. Ngunit pagka church service pala, sa gabi, nag-hire siya ng prostitute. Nahuli, pinatawad, pinag-sermon uli. A few months later, nahuli na naman. That's Jimmy Swaggart. Napakarami po. Huwag mo na ipalabas yung isa sa kabila. Baka akala, example din ako ng maling guro. Alisin mo yun. Kasi nakalagay dyan, false teacher eh. Okay. So, mali po ang motibo. Ano? So, sinasabi natin, wrong interpretation, maling interpretation, maling katuruan dahil maling motibo. At pangatlo, mabilis tayo ngayon. Huwag po kayo malinlang, hindi po tayo mabilis ngayon. Magpo-focus kasi ako sa pinakahuli. Okay, pangatlo, sa 4 na punto, 4 lang punto natin, sa pangatlo na tayo. Maling motibo dahil sa maduming puso. So, ang sabi ng Panginoon sa verse 27, kahabag-habag kayo, woe to you, scribes and Pharisees, mga mapagkunwari. Ang katulad niyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. This is the false teacher. Kaya dapat titingnan po ang buhay ng mga teacher. Ngayon, anong tinutukoy ng Panginoon dito sa kanyang pagbatikos dito sa mga maling mga tagapagturo? Meron pong tradisyon doon sa Israel sa mga panahong ito na bago magyari yung Passover, kasi itong Passover, dito ipinakos ang Panginoon sa krus, di ba? Ito yung nagsasakripisyo once a year ng mga hayop sa templo. Ito yung simbolo ng paghingi ng tawad ng mga tao kung saan nag-aalay sila ng hayop. At dito na nga po pinagkakaperahan ng mga pariseyo ang mga tao. Ngunit meron pong ritual dito na kailangan hindi ka defiled o ikaw ay clean. Ngayon, matapos po ang Marso o ang March, ito yung tinatawag the 15th of Adar, ang ginagawa ng mga Hudyo sa Jerusalem sa paghahanda sa pilgrims, pumupunta sa Jerusalem para mag-alay. Ginagawa nila, pinipinturahan nila ang mga nicho doon sa sementeryo ng puti. Bakit? Sapagkat yung mga pumupunta sa Jerusalem para mag-alay sa templo, all of Israel comes to Jerusalem once a year, pilgrimage.
para mag-alay ng kanilang handog sa templo. Hindi, pag sila'y nakahawak o napadikit sa katawan ng patay na tao o sa puntod ng patay na tao. Siyempre, patay na tao, puntod no? So, sa nicho, sila ay magiging unclean o hindi ceremonially unclean sila at hindi sila pwedeng mag-alay. They will be unclean for 7 days. Naglalakad ka sa nicho, hindi mo napansin, madumi para natabunan na ng damo o may putik katapos lang tag-ulan. Napadikit ka sa nicho, sa sementeryo, napalakad ka. Kasi dati walking lang sila. Ay, napadikit ako sa nicho. Pag hindi mo nakita, you're unclean for 7 days. Ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-alay sa templo. So, na-miss mo na humingi ng kapatawaran for a whole year. Nakuha nyo? So, ang ginagawa nila, pinipinturahan nila yung mga puntod during the 15th of Adar, ang tawag nila. Whitewash tomb, para hindi ma-disqualify ang mga nag-oobserba ng Passover activity. Yan po ay makikita sa Numbers 19:16. Lalagyan nila ng puti at minsan dodrawingan nila ng kalansay o yung bungo para malaman ng mga dumadaan na ito ay unclean. Hindi kayo dapat dumikit. At dito po ikinukumpara ng Panginoon ang mga pastor, ang mga guro, ang mga pare, na puting-puti ang suot. Ang gaganda, ang gagara. Meron pang, pag gumaganon ako, di ba may mga nasuot na gano'n, may krus pa ditong pula. Tapos minsan nakasaya pa sila, nakaabito. Gaganda ng damit. Sa labas, kagaganda. Para mga nichong bagong pintura. Kumikinang sa araw. Pero sa loob, bulok na parang may mga kalansay. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa mga Jimmy Swaggart. Nakita niyo si Jimmy Swaggart? Talagang ganda ng itsura niya. Kagalang-galang. Pero ang kanyang loob ay bulok. Bakit? Ang tinuturo mali. Ganyan po katindi ang tingin ng Panginoon sa maling mga katuruan. Ang laman mo kalansay. It's very important for God for us to teach the right teaching. Kahabagbag kayo, sabi niya sa verse 29. Mga Pariseyo, mga mapagkunwari, pinagpapatayo ninyo ng libingan ang mga propeta, pinapaganda ang mga puntod ng mga taong namumuhay ng matuwid. Ito pa, sinasamba nyo. Ang Pilipinas, kadaming mga santo. Parang ating ipinagdiriwang yung mga nakaraang banal na mga tao. Ito po yung tinutukoy dito. Pinagtatayo nyo ng mga rebulto ang mga propeta. Sinasabi pa ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi kami sasama sa pagpatay sa mga propeta. So although kanilang ipinagdiriwang at inaalala ang mga propeta, alam nila na ang kanilang mga ninuno, yung mga propeta ang kanilang inaalala, pinatay ng kanilang mga ninuno. Bakit? Kasi ang mga propeta, pag nagsabi ng tama, tungkol sa kasalanan, pagsisisi, pagbabago, pinapatay. Ayaw nila ng mga ganyang mensahe. Kaya po ngayon, yung mga false teacher, ang lalaki ng mga ministry. Kasi ang sinasabi nila, yung gustong marinig ng mga tao. Ang mga tunay na propeta, ang sinasabi sa Bible, palagi pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, paglilinis ng loob. Ayaw marinig ng tao yan. Ganon din ng Israel. Kaya ang sinasabi dito, kung sana yung mga taong mabubuti inyong inaalala at sinabi pa ninyo, mas magaling kami sa aming mga ninuno, hindi namin papatayin ang mga propeta. Pero ang sabi ng Panginoon, mali kayo. Kasi, I am the prophet of all prophets, sabi ni Jesus. At in 2 days, you will kill me. Ito po ang konteksto ng verses 29 to 31. Papatayin niyo ako. So, ang sabi niya sa verse 22, at ito po, dito ko gustong gugulin ang nalalabi pa nating panahon. Kasi sapat na siguro sa ating mensahe sa mga nakaraang panahon na talaga itong mga matatawag na siyasanang mga tagapaghawak ng salita ng Diyos ay ang mga hindi mga alagad ng Diyos, kundi mga alagad ng dyablo. Nakakalungkot na sa loob ng simbahan mismo nanggaling ang atake sa salita ng Diyos. Kaya dito po sa verse 22, napuno na ang Panginoon. At dito ko po gustong ubusin ang nalalabi pa nating oras. Sapagkat dito, makikita natin na ang Diyos na ating kinikilala, na Diyos na mapagmahal, ang Diyos na mauwain, lahat yan ay totoo, ay Diyos din ng hustisya.
God is a God of love? Yes. God is a God of mercy? Yes. At yan ang gusto nating marinig. God is a God of forgiveness, mapagpatawad? Yes. Totoong lahat yan. But don't forget, God is a God of justice. Siya ay ang Diyos na lubos na makapangyarihan. Huwag mo siyang babaliwalain. Sapagkat may hangganan ang iyong pagbabaliwala sa kanyang pagtawag sa iyong atensyon sa mali mong ginagawa. At dito natin makikita na napuno na ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, sige! Look at the verse. Sige! Tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. So ang sinasabi niya, hindi lang kayo kamag-anak ng mga pumatay sa mga tamang nagtuturo. Kayo ang tatapos sa pinakadulo ng kasamaan sapagkat sila pinatay ang mga propeta, kayo papatayin nyo ang propeta ng mga propeta. Walang iba kundi ako. Sapagkat ako'y ipapako ninyo sa krus. Bakit? Maling katuruan. Ang mga taong ayaw makinig sa tama, nagagalit sa nagsasabi ng tama. Bakit? Simple lang. Dad, ibababa ko sa lupa. Itong ating mga napakatataas na theological teaching. Simple lang po. Ang pastor na nagsasabi na, ikay yayaman pag sumama ka sa aking simbahan. Ikay pagagalingin. Totoo lahat yan. Hindi mo na kailangan magsisi, kailangan mo lang ay sumanib sa amin. Yan po gusto marinig ng mga tao. Pero pag sinabi ng pastor, yung kasalanan mo, talikuran mo, kung hindi, ikaw ay paparusahan. Diyan po nagagalit ang mga tao ngayon sa ganyang klaseng pastor. They don't want pastors to correct error. Ayaw nila ng pastor na nagsasabi ng mga katuruan ng Panginoon sa pagtutuwid. Pag sinabing magsisi ka, ay sino, who do you think you are? Ikaw bilang Kristiyano, subukan mo sa iyong opisina na punong-puno ng korupsyon. Example, kung yan ay nangyayari. Subukan mong sabihin na hindi ka nais-nais sa Diyos ang ating ginagawa kung hindi magalit ang mga nakapaligid sa iyo. Yung mga kasama mong gumagawa ng masama, pag sinabi mong, ayokong gawin yan, sapagkat yan ay hindi nakalulugod sa akin Diyos, kung hindi kamuhi ang kanila. Sapagkat ang matuwid at ang katotohanan ay isa pong batikos sa mga taong gumagawa ng masama. You are a spite. Your life, ang buhay mong may ilaw, pag inilagay mo sa kadiliman, yung kadiliman, gusto kang patayin. Hello? Kaya sabi sa Bible, those who will live godly lives, ang isang taong mamumuhay ng matuwid, ay makakadanas ng pag-uusig. Bakit? Dahil galit ang mundo sa tuwid. Kahit hindi ka magsalita, huwag ka lang sumama, magagalit sa'yo. Dati, yung mga kainuman mo, pag hindi ka na sumama, ano sinasabi sa'yo? Yabang mo naman. O kaya, pagtatawanan ka. Ako yung mga kainuman ko dati, pag nakita ko, oh, ayun na si Father. Nakakatawa, no? Pero minamak ka. They're mocking you. Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo ay ganyan. Ayaw nyo ang katotohanan at pinatay nyo ang mga naghahawak ng katotohanan. Kayo mga dapat ay tagapagdala ng katotohanan ay nagdadala ngayon ng mali. Ang tuwid, binaluktot nyo. At dahil dyan, kayo ang pinakamasama sa aking paningin. Sabi niya sa verse 33, mga ahas! Wow! Sino nagsalita nun? Naniniwala ka ba na si Jesus yun? That's the Lord Jesus Christ. Mas matindi pa to kaysa dun sa pagpapalis niya sa templo eh. Nakikita mo, God is a God of love, but don't forget, pag naka-enkwentro ng error ang Panginoon, ibang klase. Galit siya kasi nakakasakit. Pag meron tao na lumapit sa aking mga anak at o-opera ng drugs, o-opera ng mga nakakasakit, maniwala ka sa akin. Hindi lang hagupit ang aabutin niya. Kurot. Sorry po. Mga ahas, lahi ng mga ulupong. Pag sinabi niyang serpents, mga ahas, ang tawag dyan, office. Ano? Yan yung ahas, general word for snakes. Pero binigatan niya pa, mga ulupong. Yung mga ulupong, hindi, may mga ahas na may kamandag. Pero yung ulupong, vipers, this is the most deadly poisonous snake. Maliit lang siya. Pero meron pong layunin kung bakit tinawag ng Panginoon na ulupong ang mga Pharisees. Kasi ang ulupong, yung viper, doon sa panahon ng Israel, makikita mo, maiksi lang siya, pero mapagkunwari siya kasi makikita mo, para siyang tangkay ng puno. It looks like a branch na brown ang color. So, yung mga nangungulekta ng panggatong, pag pinikap mo, akala mo parang kahoy na panggatong. Pero pag hinawakan mo, bigla kang kakagatin. At ikaw ay mamamatay within 1 hour. Ganyan po katindi. Vipers. So, ang sabi niya, kung sinong madikit sa inyo,
kung sino makinig sa inyo, mapalapit sa inyong mga simbahan, kung sino makarinig ng inyong sermon, namamatay, sapagkat matindi ang inyong mga binibitawang katuroang mali. Parang tunay, deceptive, parang tangkay, parang magagamit, ngunit pagdikit, mangangagat. Parang truth ang sinasabi mo, nagbabasa pa ng Bible ang ibang mga teachers. Pero pag narinig mo interpretasyon, mali-mali. Ang pinakamalaking simbahan sa Amerika, 50,000 per service. Pag dininig mo ang sermon niya, talks about nothing but God wants to give you something. Meron pang libro siya, ang pangalan ay Your Best Life Now. Parang pinapangako ni Lord, lahat ng makukuha mo, ibibigay niya sa'yo. Alam mo, ang buhay Kristiyano, madali ba? Marami sa atin, nung naging Kristiyano, mas dumami ang pag-uusig. Bakit? Sapagkat nung naging Kristiyano ka, hindi naging komportable buhay mo. Naging kagamit-gamit sa kaharian. God is using your life to honor His name. Yan taong yan, naging Kristiyano yan. Kahit hindi nakatanggap ng biyaya, sumusunod pa rin sa akin yan. Ngunit hindi yan ang itinuturo ng mga maling guro. Nagtuturo sila ng gustong marinig ng mga tao na magpapayaman sila at makamamatay sa mga nakikinig. Hello? Kaya kayo po, kung kayo ay maalis dito sa bayan ng Alabang at napunta sa ibang probinsya, pwede ba ang una niyong gawin, bago maghanap ng bahay, ng trabaho, maghanap ng tamang pastor? At paano mo malalaman ng tamang pastor? Kukunin mo ang Bible mo, pakinggan mo yung sinasabi niya, tama ba? What you're saying consistent with the Bible. O yung sinasabi niya, hindi mo mahanap sa Bible. Bakit? Baka baliktad yung Bible mo. Minsan kasi wala kayong Bible eh. Kaya nagbabasa. Kaya madaling maloko. Kahit si John the Baptist, ganyan din po sinabi sa mga maling guro. Nang makita niya lumalapit din sa kanya ang mga maraming Pariseo, mga Sadyuseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong! Pastor EJ, bakit galit na galit ka sa false teacher mula nung makilala ka namin? Kasi ang Panginoon ko galit na galit din sa mga false teacher. Meron po akong kaibigan, maaaring naikwento ko na sa inyo to. Yung tumatanda pa ulit-ulit ang kwento. Di bali na. Yung kay best friend po ng misis ko, si Dr. Terry Leong. Nung siya po nagkaroon ng cancer. Patay na po siya, matagal na. Many years ago. Pero siya po ay part ng aming D group. Dito, sa D group namin. Mahal na mahal po namin siya. Pero nagka-leukemia siya. Nandun kami sa Asian. Sa 8th floor yata, 8th floor. Pumunta kami isang beses doon, nagbabalot. Oh, uuwi na daw siya. Ba't ka uuwi? Napuntahan ako ng Alabang New Life. Magsasalita na po ako, sorry ha. Wala naman ako ng 2 weeks. Sabi, anong tinuro sa'yo? I declare healing. You're healed. Hindi mo na kailangan doktor. Sabi daw sa kanya, yan po tinuturo dyan eh. I declare. Pag dineclare mo, gagaling. At ang tanda na yung pananampalataya, ay hindi ka na magpapatingin. Kaya nagbabalot na siya. Alam niyo, gusto ko pupuntahan yung false teacher na yun eh. Dalhin siya sa 8th floor at ihulog siya. Hindi po ako nagbibiro. Yung protective instinct ko, dahil kaibigan namin siya eh. Gusto ko pong saktan. Siguro ganun yung, kaya ang pananalita ng Panginoon, ganun na lang mga ulupong kasi mahal niya tayo eh. Kaya pinoproteksyon niya tayo sa mga maling tagapagturo. Sabi ng John the Baptist, ganun din. Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? So sinasabi po dito, kasi yung mga tao noon na mga magsasaka, para patayin ang mga ulupong, ginagawa nila, kasi sabi ni Lord, di ba? How can you escape the condemnation of hell? Sabi dun sa verse 33. Balik mo dun sa verse 33. Hindi kayo makakaiwas sa kaparusahan ng impyerno kasi noon, para patayin ng mga ulupong na mapanlinlang, na nangangagat ng mga tao, ang ginagawa po ng mga magsasaka, susunugin nila yung kanilang bukirin mula sa dulo, sa kabilang dulo, susunugin. So yung mga ahas, magtatakbuhan. Pero yung apoy, mas mabilis. Kaya itong mga ulupong ay namamatay. At dito po tinutukoy, making a judgment. Hindi kayo makakatakas. Katulad ng pagsunog ng mga magsasaka sa mga bukirin at namamatay ang mga ulupong, hindi kayo makakatakas sapagkat ang papatay sa inyo ay apoy ng impyerno. Kaninong sermon to? This is the Lord Jesus Christ. Ang gusto ko pong makuha nyo, isa sa mga makuha nyo dito sa mensaheng ito, ang Panginoong Hesus matindi patungkol sa katuroang mali at patungkol sa katuroang tama. At tuloy sa lahat,
ang hatol. Ito na po yung hatol. This is the last words of the Lord Jesus Christ na napakatindi. Next week, maganda na po sabi niya, Jerusalem, Jerusalem. Gustong-gusto ko sanang ikay sagipin. Yan po yung pananalita na ng Panginoon. Medyo bumuelta na siya. Mapagmahal na naman yung pananalita niya. Next week, sa verse 37. Pero itong 34 at 36, the last few verses ng ating sermon sa hapon na ito, this is the last, the proclamation of judgment. Kaya nga, ano ba yung kaya nga? Ano sa English yan? Therefore, dahil mali-mali itinuturo nyo, dahil madumi yung loob, dahil inaakay nyo ang tao sa mali. Ano ba ina-expect mo kung gano'n ang ginawa ng mga maling guro? Therefore, di ba inaasahan mo? Kaya nga, dahil ginawa niyan, kayo'y aking parurusahan. Di ba inaasahan mo? Hello? Makinig kayo mabuhat. This is very theologically significant. Kaya nga, therefore, paparusahan ko kayo. Therefore, kaya nga, tapos na. Parusa na aabutin nyo. Hindi po eh. Nabigla ako dun sa hatol at husga ng Panginoon. Ito ang kanyang sinabi. Imbis na sabihin na wawasakin ko kayo, therefore, magsusugo ako sa inyo ng mga propeta. Aba? I will send you prophets. Mga matatilinong tao. I will send you wise men. What? Yun ang parusa mo sa kanila. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila. At ang iba ipapako sa krus. Ang iba hahagupitin nyo. Pero magpapadala pa rin ako sa inyo ng mga tamang tagapagturo. Uusigin ninyo sila sa bayan-bayan. Kaya nga, paparusahan kayo dahil sa pagkamatay ng lahat ng taong pinatay na walang sala. Magmula kay Abel hanggang kay Zachariah. So sabi, dahil pinatay nyo ang lahat ng mga tamang tagapagturo, sino si Abel? Sino pumatay kay Abel? Yung kapatid niya si Cain. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Kasi si Abel matuwid. Ang matuwid pinapatay ng baliko. So lahat ng baliko pinatay ang matuwid. At lahat yan pinatay nyo mula kay Abel hanggang kay Zachariah, A to Z, the last of the Old Testament martyred prophets. Lahat yan pinatay nyo. Dahil dyan, pinatay ninyo si Zachariah sa pagitan ng templo. Tandaan ninyo, ang parusa ng lahat ng mga pagpatay na yun ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Tignan nyo po ako. Pwede po ba yung attention nyo ay buuin nyo muna? Huwag muna kayo matulog. Pakikurot ang katabi. Pakikurot, sabi mo, ang cute mo, gumising ka. Napaka-importante po nito. This is one teaching na medyo nabigla po ako. Therefore, dahil ginawa niyo yan, magpapadala ako sa inyo ng mga pastor, mga pari na tama ituturo. Ha? Yun ang judgment mo? Bakit? Ito po yung prinsipyo. To affirm their rejection, God will send good teachers. Alam mo ang dapat mong malaman dito bilang tagapakinig? Ang Panginoon pala, pag nakakarinig ka ng tama at ito'y hindi yung pinakikinggan, ang gagawin niya, padadalang ka pa niya ng tama para magkaroon na ng hangganan ang iyong kasamaan. For example, sa baseball, how many strikes bago ka ma-out? 3, di ba? Strike 1. Dito, sinasabi ng Panginoon, unang narinig mo, hindi mo pinakinggan. Pangalawa, napakinggan mo katotohanan, nagkakasala ka pa rin. Sige na, mag-strike 3 ka na. Padadalang pa kita ng pangatlong bola. Padadalang pa kita ng mga tamang guro. Para pagdating mo sa impyerno, ba't hindi ka nagsisi? Hindi ko po narinig. Mali ka. Narinig mo ang lahat. Nagpadala pa ako. Ibig sabihin, parang pinabilis na ng Panginoon ang iyong pagtanggi. Kaya delikado, nakaupo ka dyan, kapatid. Pag narinig mo katotohanan, kung 3 years na tayo sa Matthew, kung hanggang ngayon, yung kasalanan mo, kinukup-kup mo pala, ito yung sinasabi, padadalang pa kita ng mga mensahe. At ang kaparusahan mo ay magaganap. At yan ay makikita natin dito sa, balikan natin ang verse 31 at verse 32. Sinasabi ninyong iyan na hindi sila pumapatay ng propeta, inaamin na ninyo kayo mga anak ng pumapatay ng mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimula ng inyong mga ninuno. Ibig sabihin, naabot na nila ang sukdulan. At sabi ng Lord, kung hanggang dito, nakunbi ka, hanggang dito, ikaw ay hahatulan na. Sa English, ang version, fill up the measure of your father's guilt. Fill up the cup. Yung pag sinasabing punuin na, yan po ay natural na lengguwahe sa Biblia. Parang nung
ang Panginoong Hesus ay ipapako sa krus, nagdadasal siya sa Getsemane. Pag sinabi mong fill up, punuin, yan po ay patungkol sa paghuhusga at sukdulan ng pagpaparusa. Yung kopa ng galit ng Diyos. Yan po ay common metaphor sa Bible. Parang nung Panginoong Hesus ay ipapako sa krus, di ba nagdadal siya sa Getsemane, anong kanyang panalangin? Lord, take this cup away from me. So ang sabi ng yung cup of wrath, ng Panginoon ay isang pananalita sa Biblia. Sabi sa Isaiah 51, gumising ka Jerusalem, ikaw ay magbangon, ikaw ay uminom sa kopa ng Diyos na napupuot. Inubos mo hanggang sa masaid ang laman niyon. Kaya ikaw ay susuray-suray ngayon. Naandyan din sa Jeremiah. Ito ang sinabi sa akin ni Yahweh. Kunin mo sa kamay ko ang kopa. Ito na puno ng alak ng kapuotan. At ipainom mo sa lahat ng bansang pupuntahan ko sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Nakikinig ka sa salita ng Diyos. Nire-refuse mo. Pag napuno ang iyong pagtanggi sa katotohanan, umaapaw na, puno na, umapaw na, ikaw ay parurusahan na. Kaya ang gagawin ng Lord, tatagayan ka pa. Pero alam niya, hindi ka na magbabago. Pero gaganapin na niya, sasairin na niya, para umabot na sa sukdulan, para mapabilis na ang paghusga sa iyo. So ito yung sinasabi ng Panginoon dito. Sige! Tapusin na ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Patayin na ninyo ako kasi ang pagpuno ng sukdulan para sila ay mahatulan is to kill the prophet of the prophets. And by Friday, kalin na lang ang ipapako ang Panginoong Hesus. Ngayon, may tatanong ko sa inyo. Ilang beses mo nang narinig ang katotohanan? Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na hanggang ngayon, yung kasalanan mo, ay ginagawa mo pa rin. Ilang sermon na narinig mo? May nagsabi sa D-group ng misis ko, sa CCF Tagalog, 2 lang ang pwedeng reaksyon mo sa mensahe mula sa Matthew. Magsisi ka at magbago o umalis ka. Dahil ayaw mo yung naririnig mo ng patungkol sa pagsisisi. Dahil naandito ka pa, inaasahan ko na either nagbago ka na o malapit ka na magbago. Sapat kung wala kang balak magbago, napupuno, malapit ka na mag-strike 3, mabuti pa kung wala kang balak magbago, lumabas ka na muna. Pero mamaya na, pagtapos na. Huwag ka muna obvious, mahalata. Sapagkat dito ko sinasabi na hindi lang patungkol ang mensaheng ito sa mga maling guro. Patungkol din ito sa mga nakikinig ng tama, pero hindi nagpapatama. Dumadating ang sukdulan. Sabi po sa unang Korinto, para kaming mabangong samyo ng insenso. Ang mensahe daw ng Diyos at ang mga mensaherong tama ay parang mabangong samyo ng insenso. Incense na inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas. So, pag nakarinig ka ng katuroan tama, nalalanghap mo yan para maligtas ka. Jesus Christ. At ng mga napapahamak. So, the same message na naririnig ng na maliligtas ay the same message na naririnig ng mapapahamak. Sapagkat ang totoo, pag naniwala ka, maliligtas. Ang totoo, pag narinig mo, ikay mapapahamak. Hindi mo pwedeng sabihin kay San Pedro na hawak ang manok sa kalangitan. Ewan ko kung totoo. Bakit ka papapasukin sa langit? Ay, hindi ko po naman alam na meron palang ganong mensahe. Hindi. Narinig mo ng ilang beses. So, the same message. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingaw-ngaw na nakamamatay. So, the same smell, the same message. Sa mga napapahamak, ito'y amoy na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, the same message, halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sabi nila, yung lasong napakatapang na tinatawag na cyanide. Alam niyo yung cyanide? Pag daw ito'y nainom mo, ang lasa almond. Alam mo yung almond? Parang almond daw ang amoy niya tsaka lasa. Sabi, hindi ko alam kasi pag natikman ko yan, di wala na ako dito. Kayo talaga. Pero mabango, pero pag nakain mo, patay ka. Ang mensahe ng kaligtasan at pagsisisi ay mabango. Pero depende sa reaksyon mo, bangong nakamamatay o bangong nakaliligtas. Patungkol na po sa atin ang mensaheng malapit ng matapos ng mga 5:30. Biro lang. Tatapusin na po natin. So, ang layunin ng Panginoon
Ang parusa sa kanila, imbis na sila'y tigilang makarinig ng katotohanan, magpapadala pa ng mga propeta ang kanilang hindi pakikinggan. Di bali nang may mga pariseyo, there are always faithful preachers. There are always faithful prophets, mga matapat na mga guro, pero laging mas kokonte, they're always the remnant. At malamang hindi malalaki mga simbahan yan at hindi mayayaman yan. Ngunit sila ay naandyan. Para sa makikinig, maliligtas. Sa hindi makikinig, magiging dahilan at ito ay justification sa kanilang conviction. Sabi sa 2 Pedro, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. So, ang Panginoon ay mabait. Kaya nagpapadala pa siya ng pagkakataon. Hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, yung judgment. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi yan nais na may mapahamak. Sabi nung isang manunulat, the sun that melts the wax. Yun daw araw na tumutunaw doon sa wax. Ano ba sa Tagalog ang wax? Pag nagtagal, ay nagpapatigas din sa clay. So pag narinig mo mensahe, una palalambutin ang puso mo. Pero pag hindi ka nagbago, yung init na yon ang magpapatigas din sa'yo. At hindi ka na tutugunan tama. Ang mga Pariseyo, ang mga Israelita, at ganoon din ang mga Kristiyano ngayon, ay nakatanggap ng napakarami ng revelasyon. So many truth that we have received. Lalo na ang simbahan ngayon, yung accumulated truth. Nasa atin na ang buong luma at bagong tipan at ang mga testimony ng mga martyrs. Ito ba ay nagpapalambot sa ating puso para tayo ipagsisihin? O ito ba ay nagpapatigas? Halos hikain na si Pastor EJ, si Pastor George, at si Doc Rico. Hindi pa nakikinig dahil tumigas na ang puso. Yan po ang nangyari sa mga Pariseyo. Hawak nila ang katotohanan na imbis na magpalambot, nagpatigas sa kanilang puso. At idinadawit pa nila ang mga nakikinig sa kanila. At ang huling verse 36. Ito po yung tinatawag na imminent judgment. Tandaan ninyo, ang parusa sa lahat ng mga pagpatay na iyon, yung pagpatay sa mga propeta ng katotohanan, ay mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Ang sabi niya, kayo magpapako sa akin in 2 days. All of you will be judged. This generation. Ano mo nangyari? Less than 40 years later, matapos ipako si Jesus sa krus, yung henerasyon ng mga Pariseyo at ng mga Israelita na pumatay kay Jesus, inatake ng general na si Titus Vespasian, a Roman general, at winasak ang Jerusalem. Hanggang ngayon ay hindi nakatayo ang templo. Pag pumunta ka sa Jerusalem ngayon, okay, yung site ng temple na winasak, yung temple na pinuntahan ni Jesus, winasak yon less than 40 years later. Hindi na po naitayo yon. Inalis na sa kanila ang pulpito. Ang nakatayo doon ngayon is a Muslim mosque, the Golden Mound. Pumunta ka ngayon sa gitna ng Jerusalem, ang nakatayo is a Muslim mosque. Alam niyo ba yon? At winasak na sila at inalis na ang karapatang titulo na tagapangasiwa ng katotohanan ng Diyos at inilipat na sa simbahan. Kaya ito pong ginagawa ko nakakatakot. Sapagkat dahil ang mga Pariseyo sa Diyoseyo, mga eskriba, ay naging maling tagapagturo. Sabi niya, ang mga hentil na katulad ni Pastor EJ, ang hahawak na ng katotohanan. So I have to be very careful. Kaya ito pong ginagawa namin mga pastor, nakakatakot. Kaya nga sabi sa Bible, let not many become teachers, for theirs is the greater condemnation. Kaya ingat na ingat po tayo na pag nagpaliwanag ng Bible, pinapaliwanag. At ganun din kayo, responsible din kayo. Sapagkat may natutuhan pa po ako isa eh. Lagi ko sinasabi sa nakaraang taon, ang mga nakikinig sa maling pastor ay biktima. Pero may natutuhan po ako only 2-3 months ago. Ang sabi sa Bible, yung mga nakikinig, hindi laging biktima. Sapagkat ang nakikinig sa mali, naghahanap ng mali. Sapagkat kung totoo kang Kristiyano, hindi ka mananatili sa mali. Nakuha niyo po ba yun? Paglabas mo dito, minsan, grabe yung sermon ni Pastor EJ, grabe. Hindi ako, hindi maganda pakiramdam ko, pero gusto ko magbago. So sabi niya dito,
Judgment is imminent. Judgment is imminent. Ang parusa ay mararanasan ng mga nabubuhay ngayon. Ano ba ibig sabihin ng judgment is imminent? Ibig sabihin, hindi na mare-reverse. Dadating yung panahon na sobrang dami na nung tanggi mo sa katotohanan, judgment is imminent. Yung word na yon, narinig ko nung ako po ay unang dumating dito sa Clark Air Base. Alam niyo naman, ako po ay sundalo for many years. At na-istasyon po ako dyan sa Clark Air Base noong 1988. Nalipat po ako dyan mula sa base militar sa Japan ng US Air Force. Sabi nila sa amin, itong Clark Air Base, ang pinakamalaking sandatahang militar na base ng Amerikano outside the continental United States. Kaya pag bumanat ng nuclear attack ang Russia, ang unang titirahin sa Pacific, Clark. Kaya napakabilis mangyari yan. Pag tira nila ng missile, lalabas sa space yung warhead, pagbaksak dito niyan, hindi mo na mamamalayan, segundo. So meron tayong mga signal. Pag yung bandera ay puti, ibig sabihin, the Russians are arming. The Russians are arming. They're fueling their missiles. Pag pula, they launch their missiles. Pag black, may sirena pero meron silang warning sa flagpole. Yun yung mga warning. Pag puti, the Russians are arming. Pag pula, the Russians have launched. Pag black, impact is imminent. Ano ibig sabihin ng imminent? Yung warhead, nasa himpapawid na. Imminent. Hindi mo na mapipigilan kahit si Superman ka. Ibig sabihin, maghukay ka na. Sapagkat yung baksak ng bomba is imminent. Hindi mapipigilan. This is what God is saying here. Assuredly, tandaan ninyo, ang parusa dahil sa inyong ginawa ay mangyayari na sa henerasyong ito. That same judgment will happen to each one of us. Lahat po ng tao ay merong imminent judgment. Ang paghukom ay imminent. Ibig sabihin, oras na lang ang binibilang, haharap ka, anong ginawa mo sa narinig mo? Sa mga pastor, anong tinuro mo? Alam ko po na marami siguro lalabas ang pintong yan, hindi sabihin, nakaka-bless yung sinabi ni John, puruntong. Marami hindi magsasabing ganun. Maaring walang sabihin. Yun po yung effect na gusto ko bilang sana matapat na pastor. Maaring umiiling. Pero sinasabi, nag-isip ako doon sa sinabi ni pastor. Hindi masyadong maganda ang kanyang paliwanag. Okay lang. Hindi masyadong ganong katatas ang pastor na iyan. Pero pinag-isip ako ng pastor na iyan na baguhin ang aking buhay. Sapagkat kanyang iniliwanag sa aking isip na dadating ang panahon that judgment is imminent. Some of us will die this year, maybe. That's your judgment day. At lahat ng narinig mong katotohanan ay sasagutin mo. Ito'y binaliwala mo, hindi mo na pwedeng sisihin ang maling guro sapagkat narinig mo na ang tama. Israel, after 40 years, sacked and destroyed. At ang bayan ng Israel, kasama dyan sa sumpa na yan, the nation of Israel, kahit hindi nawawasak, buo pa rin sila ngayon. The Holocaust of the Israelites is happening in every generation. Ang pagpatay sa mga Israelita, dahil naalis sa kanila yung protective blessing as God's people, milyon-milyon ang pinapatay. Hindi lang ng World War II. You go back, the Israelites are always hunted because they're unprotected. And yet, they are kept by God. Sana hindi mangyari sa yan. Because kung ikaw ay Christian, you are God's protected one. Pero pag ikaw ay sumuway at hindi nakinig sa katotohanan o nakinig sa mali, magagaya ka sa mga Israelita. Sabi po sa Roma 2, o baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos? Dahil siya ay napakabait. Sa dami ng narinig mo, sabi sa Roma, baka naman gusto mo pang hamakin. Siya ay mapagpigil, mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos? Kaya binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. And this through faithful preachers. Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo. Do you know that the more truth you hear, pag nakakarinig ka ng katotohanan na paulit-ulit, mas maraming naririnig, mas maraming tatanggihan, mas mabigat na parusa. Did you know that there are levels of punishment in hell? Mas mabigat na parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan ihahayag ang puot at makatuwirang paghatol ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na mahahatulan sa impyerno
ngunit maaari kang madisiplina. Magsisi ka na ngayon. Makinig ka na sa tamang itinuturo. Kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, judgment is imminent. Humingi ka ng tawad sa Panginoon ngayon, aminin na ikaw'y makasalanan. Yung pagbabago, wala kang lakas na magbago. Wala kang lakas magbago. Pastor EJ, gusto ko naman yung sinasabi mo eh. Pero hindi mo alam yung bigat at hatak ng aking kasalanan. Huwag ka mag-alala doon. Pag ikaw ay nangumpisal na, even the ability to change is supernatural. Alam mo ba yun? Tingin mo kaya mong baguhin yung sarili mo? Kaya nga, pag ikaw ay humingi ng kaligtasan, pati ang pagbabago, ika'y tutulungan. Tayo po'y pumikit. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pwede ba ngayong araw na, alam mong ikaw ay may kasalanan, mga kasalanan, pwede bang aminin mo sa Kanya iyon ngayon? Nababasa niya ang iyong iniisip. Sabi mo, Lord, naamin ko pong ako'y makasalanan. Inaamin ko po ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tinatanggap ko po ang ginawa ni Jesus sa Kalbaryo bilang kabayaran ng kasalanan ng mga magsisisi. Pumasok ka ngayon sa aking buhay. Kung ikaw naman ay Kristiyano, ngunit tumitigas ang ulo, pwede ba magkumpisal ka na rin upang ikaw hindi madisiplina? Lord, help us to take in these words and soften our hearts. Help us to obey you, and may our lives be pleasing in your sight. These things we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.